Thank you, Brad Mike Habas. Kasi mga tulog na mo. O kasi mga huli na mo. Anyway, I was given this task to give a short sharing lang, no? Short sharing lang. Murag, wala man ni task giniya. Kining intercession of saints, no? Kay base ang uban, mangutana nganong mangayo ka pa man tabang sa mga santos, kay pwede ka man makadiretso sa Dios. Pero unsa ang ginaingon sa Biblia? Ginaingon diri sa James chapter 5 verse 16. Gamay ra nga verses gamit na ako para dali na atong pamahayag diri kay gabi na. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang iyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Pray for one another so that you may be healed. That's why there is what we call the intercession. Then, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Matuwid the saint, no? Or righteous person. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang itinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nananalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Ano ibig sabihin nito? Even though during the time of Elijah, no, maraming mga tao, mga Hudyo na nanalangin na, Lord, paulanin mo naman. Yung mga plants namin, mga farm namin, tuyong-tuyo na talaga. Pero God did not hear their prayers. Kasi they were unfaithful to God. They were worshiping Baal. So Elijah, the prophet of God, prayed, Panginoon, huwag mo ipaulan. For 3.5 years, hindi umulan. So millions of people prayed to God versus the prayer of one saint. Talo sila lahat ng isang saint. So anong ibig sabihin nito? Sabihin mo, sa Old Testament pa yan. Kung sa Old Testament yan, bakit sinasabi dito ni James sa New Testament? Meaning say, in the New Testament, there is still the power of the intercessory prayer of a righteous person. That's why, dito sa John chapter 2, mayroong righteous person dito na mas labaw pa kaysa mga apostoles. In John chapter 2, kung basahin natin, dito sinasabi, pumunta si Jesus at ang kanyang mga apostoles doon sa Cana. At ang ina niya ay nandun rin. Si Virgin Mary ay ina ng ating Panginoon. Tapos, sinasabi na, sinasabi dito, okay, Tagalog ang gindala ko, no? Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Yung 12 apostles, hindi nakakita ng pangangailangan. Pero lang ina ng Diyos, ina ni Kristo, nakita ni Virgin Mary yung pangangailangan. So, pinuntahan niya ang anak niya si Jesus, wala na silang alak. So, hindi siya pinilit ni Virgin Mary, pero yung pagkasabi ni Virgin Mary, panalangin yon, bigyan mo naman sila ng alak para magalak naman sila o hindi mapahiya ang mga bagong kasal. Sila ni Jesus Christ, no? Tunggo, no? Sabi ni Jesus Christ, hindi ko papanahon. But with due respect to the Blessed Virgin Mary, no? And in following the 4 commandments, honor your father and your mother, hindi niya pinahihiyan si Virgin Mary. Kaya, by intuition, sabi ni Virgin Mary, gawin yung gusto niyang gawin. And Jesus Christ turned the 6 jars of water into wine. At the best na wine pa. Sinasabi ng mga tao doon, na umattend ng kasal, yung kasal kasi, kung lasing ng tao, pinapalabas yung mga
yung maasim na alak. Pero sabi ng mga tao, this is the best wine. This is the opposite of it. God was the one who made it. So ang tanong ngayon, sino ang gumawa ng intercession? Powerful na intercession. Of course, the Blessed Virgin Mary. So kaya nga tayo mga Katoliko, aside sa prayer natin, we also ask the help of the saints. That's why, ang mga miracles nangyayari sa Catholic Church. Walang santo na maging santo kung walang milagro. Alam niyo ba yan? So kaya ang iba mga tao, sabi nila, wala na talaga milagro. But the Catholic Church, mayroong milagro. Kaya isang scientist sa United States pumunta ng Fatima at ng Lourdes, France. Tapos, nakita yung mga bulag, nakakita yung mga pilay, nakakalakad. Bumalik siya ng United States. Sabi niya, hindi kaya i-explain na aking mind yung nangyayari sa Lourdes, France. No? Kasi, that was miracle. Sinong tao yun? Dr. Alexis Carrel, Nobel Peace Prize. Na daw panagsara na ginatag sa mga tao. So in other words, in just a few minutes lang, sinasabi ko at ina-encourage ko na tayo mga Katoliko, we should hold on to our faith that there is a power in the united prayer, especially if the prayer is united with the saints. The prayer of the saints, St. James said, the prayer of a righteous man has power. May gabi isa na. Okay mga Igsoon, ingon sa napupos naman ang atong panahon nga atong pangayuan o permit. So, ato na lang itulon ang atong pasalamat. Una, ngadto kaninyong tanan atong mga kauban sa board nga mi tambong dinhining atong board meeting karon. Nagpasalamat kami nga bisan sa kalagyo sa atong tagsa-tagsa nga Pinoyanan may pakita gyapon no sa inyong dakong kakugi, dakong gugma sa pagtambong ining atong board meeting. Ako sang gitunol ang atong pasalamat ngadto sa atong obispo, atong dalahorong obispo nga si Monsignor Kair Mari. Ato sang gipasalamatan si Father Ramir Purong sa ang atong Bible Director, Diocesan Bible Director o Diocesan Director sa Catholic Faith Defenders. Ingon man atong gipasalamatan mismo ang atong talahorong mayor dinhi sa siyudad sa Sugbo, si Mayor Daryl Dexter Y. Oy. Gipasalamatan sa natong mga Igsoon ang atong mga kapulisan. Tungod kay nahimong malinawon ang atong paghimo din ng atong Bible Symposium o Bible Rally. Tungod kay naa sila sa atong naa sila uban kanato. Nagpasalamat sa ta nila. O gingon man kaninyong tanan, nagpasalamat na inyong pagduyog bisan ining halawom-halawom nagjutay nga kagabhiyon. Apan sa di pa ko malimot mga Igsoon, nagadapit ko kaninyo sa atong Bible study ugma gikan sa alas 9 ngadto sa alas 12 sa kautuhon. Diha sa Rome 101 sa St. Vincent's College. Diha sa tapat sa katedral. Mangutana lang mo sa atong security guard ang kunasa ang maong room o tudluan mo sa maong room. Busa nagadapit mi kaninyo kay uban kanato karon nga mga sakop sa board gikan sa uban nga mga lugar mo paambit sila o mga tima nga may kalabutan sa atong Kristohanong pagtuo. O kay sa ako nang gingon, wala naman tayo igong panahon. Ato na lang tapuson kining atong Bible Rally. Pinagi sa usa ka pagampo nga akong ihatag kaninyo, pinagi ni Brad Sok Fernandez, ang atong National President sa Catholic Faith Defenders o Papal Awardee sa Bible Apostolate sa Catholic Faith Defenders.
Salamat kay Brad Mike. Idol ko ni Brad Mike. You will trace back his story. Very colorful. Natanon pa kanin siya, taga-Hitapi Buhol. Yan sa Dipulog. Kuyog ni Father Monsignor Socias karon. Yeah. Dahil wala, maninilig, maglapaso sa kining Cathedral Convento. Yeah, becoming a scholar sa eskwelahan. Nagkatapos siya accountancy. Kanya, kung pag-yun, nisip pag-yun sa balaod. So, duhay profesyon ini. Accountant and being a lawyer. Nagsara kayo. Because of his humility, dedication, and study. Marami po kami gamay na. Pero superior yun sa pagmunto po kabuutan. Idol kayo nila po siya. Marami many times ay testified. Very, very kabuutan na, ay napatay mo ka mga mga naman sa ako na malagpitan. Really ang iyang story. But himuha din siya movie, very beautiful movie. A true story ba? May nigong pagkomiksyon, magkamputan. Sa galan samahan, ug sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan, salamat sa imong kayo, sa imong panalangin ka na mo. Binili-usap ang among mga igsuon, mga non-Catholics, nga ni-appeal, isalbot, panalipin sila silang pag-uli, tagi sila kahilwas paglawas, o kami usap ng mga Catholic faith defenders, imong bendisyonan, lakip na sa naminaw ka na mo, kung sa atong mga kaparian, pinaguluhan ng Bishop Sibiro, kay Pare, higdong uputan, kung mismo kay mga pare, uputan siya, madayono na to, na itong magsimba o mga adlaw, Domingo man, manibata o salamat Ginoo karong gabi ang imong panalangin, o panapang sa itong patrona, Santa Maria sa Immaculada Concepcion, o panalipon, Senyor sa Miguel Arcangel. Amen. Sa ngalan sa mahal, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat, may gabi. Gabay, wapang may alas 12. May gabi. Daghang magpapalagay.